Usap-usapan na naman si VP Sara Duterte online dahil sa kung ano-anong bansag na ibinabato sa kanya. Pero teka, ayon kay Malutikia, isang political analyst, lahat daw yan parte ng strategy. Pero syempre bago tayo dumiretso sa kainitan ng usapan, palike muna at kung bago ka pa dito, huwag kang mahiyang pindutin ang subscribe at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga pasabog na upload natin araw-araw. Okay, simulan na natin ang mainit na balita ngayong araw. Mga kababayan, usap-usapan na naman si VP Sara Duterte online dahil sa kung ano-anong bansag na ibinabato sa kanya. Pero teka, ayon kay Malutikia, isang political analyst, lahat daw yan parte ng strategy. Yes, mga boss, controlled unpredictability ang tawag dito. Ibig sabihin, pinapakita mong parang hindi mahuhulaan ang galaw mo para mas magkaroon ka ng advantage sa politika. Parang chess, pero psychological warfare. Sa masimpleng salita, calculated na pag-aasta na parang irrational. Ginagamit para guluhin ang kalaban. Ginagamit para gawing mas credible ang banta o aksyon. At para makakuha ng concessions na hindi mo makukuha sa tipikal na pag-uusap. Kaya itong mga tawag na probinsyana, bobo, lukaret, ayon sa ilan, hindi daw yan weakness, kundi maskara. Kasi kung babalikan natin, matagal na palang naglalabas ng issue si Sara laban sa Marcos Jr., Romualdez, Co. at iba pa. Noon pa man, hindi lang agad na-appreciate ng publiko. Sabi nga nung iba, hindi mo kailangan gustuhin siya para maintindihan siya. Sa 3 taon ng patong-patong at halos walang tigil na batiko sa kanya, nasaan si Inday? Steady, tahimik, at nakakabigla ang timing ng mga banat niya kapag lumalabas. Calculated ba o natural? Kayo na ang humusga mamaya. Sunod na mainit ka balita, ayon mismo kay VP Sara Duterte, ang 60-day suspension na ipinataw ng Kamara laban kay Cavite 4th District Rep Kiko Barsaga ay isang pagpapatahimik daw sa mga taong nagsasabi ng katotohanan. Matapang pang statement ni VP, I stand with every Filipino who refuses to be intimidated. So kung tatanungin natin, may lamig ba o talagang may apoy ang suspensyon? Hindi natin masasabi agad, pero isa itong malaking tanong na muling nagpapatingkad sa banggaan ng Kongreso at ilang opisyal na nagpapalutang ng aligasyon sa loob. Ito mga kababayan, main event. Ayon sa bagong ulat ng PCIJ, lumabas ang 2 bagong pork barrel kings mula 2023 hanggang 2025. Sandro Marcos, 15.8 billion pesos. Martin Romualdez, 14.4 billion pesos. Grabe, di ba? Samantalang ang 251 iba pang kongresista ang nakuha lang between 1B to 10B. At mas nakakagulat dito, ang district ni Sandro na may 320,000 residents, halos doble pa sa nakuha ng Rizal 1 District na may 1.2 million tao. Parang, paano nangyari yun? Mas maraming tao? Mas konti ang pondo? Mas konting tao? Mas malaki ang pondo? Kahit dineklara ng unconstitutional ang pork barrel noong 2013, may lumitaw na bagong sistema, discretionary, politically influenced, at mas lalong nagiging parang customized budget na pabor sa piling distrito. Sabi nga ng People's Budget Coalition, nagiging politically determined projects na ito. Ibig sabihin, kung sino ang bida, siya ang may pondo. Ayon sa DPWH documents, may ginagamit na formula na tinatawag na BBM formula, baselined, balanced, and managed. Pero ito ang plot twist. Ayon sa isang dating opisyal, iisang undersecretary lang daw ang tunay na nakakaintindi nito. Parang secret recipe ng Chicken Joy, pero billions ang pinag-uusapan. Ito raw ang free-for-all pork. Sabi nga ng dating DPWH officials, dito pumapasok ang advance kickbacks, binabayarang proyekto, at mga cash bundle tulad ng 579 million na lumabas sa hearing sa Kamara. Kung totoo man to, ibang level ng budget gymnastics ang nangyayari.
kahit may flood control scandal, sa bagong ayos ng proposed 2026 budget, nandyan pa rin ang allocables. Pero hindi na para sa flood control at ilipat lang sa ibang DPWH programs. Ayon sa Senate debates, 400 billion pesos pa rin ang nakalatag na allocables. Ibig sabihin, ibang lagayan lang pero same mechanics. Stuart Lidasan, Director po ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University. Sir, good morning. Mayang buntag, Jade at Admar muli po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa inyo, Jade at Edmar dyan sa studio. Opo, ano ho bang reaksyon po ninyo muna doon sa pagkakasuspende nitong si Congressman Kiko Barzaga? Kaugnay nga po doon sa mga post niya, ang sabi, ang dahilan ay tinuturing po itong disorderly behavior ng Kamara. Ano ho ba ang inyong masasabi? Siyempre nadidismaya tayo, no. In the past several weeks nakasama natin si Congressman Kiko sa Manila at dito sa Mindanao sa pag-ikot niya, no. Congressman Kiko Barzaga ay isang matapang na lawmaker natin, ano. Siya po ay nag-observe lang at sinasabi niya yung kanyang naobserbahan na corruption sa government at yun, matapang siyang sinasabi yung kanyang nakikita. And yung ganyang ginawa ng Kongreso ay hindi makakabuti sa ating demokrasya. Kasi yung mga dissent, no, yung kasalungat sa administration na pananaw at yung mga expose na ginagawa niya ay parang they're threatening him, no, or threatening anyone na maging critical, no, sa ating gobyerno. And nasa demokrasya naman yan na kapag may mga as mentioned, we have the freedom of speech, no, and no one should stop us from doing it kasi hindi naman siya violent, wala naman siyang nilalabag na batas, no. Kung ethical lang pinag-uusapan, I'm sure marami pang mga ibang issues na mas dapat yun ang sinususpend nila. Opo. So paano po yung tinitingnan ito ngayon, Direktor? Magkakaroon ho ba ng chilling effect? Kumbaga, dahil kung ano yung ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga, ay dapat hindi yun maging example sa iba pang mga kongresista. Kumbaga, ano bang tingin mo pagdating po dyan sa issue na yan? Well, historically, ang human, no, ang human nature, ang tao ay hindi takot, no. The more mo siyang pinagbabawalan, the more mo siyang sinusuppress, ay lalong lumalakas yan, no. Nalaman ko nga sa yung congressman namin sa Davao, si Congressman Sid Ungab, hindi lang niya naabutan yung botohan, pero siya mismo ay boboto din siya ng no, no, na hindi isuspend si Congressman Kiko Barzaga. So ang ibig sabihin, this will be a jumping board, no, parang mas mapapabilis yung interest ng mga tao, mas makikita ng taong bayan na may mali sa sistema natin ngayon. May mali sa mga taong nag-governs, no, na hirap mag-Tagalog. It's hard for everyone to just close their eyes, no, na klarong-klaro na, no, na bakit hindi nila i-focus doon sa issue na sinasabi ni Congressman Barzaga doon sa corruption, doon sa expose ni former Congressman Saldico, no, yung issue about sa drug addiction ng presidente, no, yung insertions, bicameral insertions, and all other things, no. So parang ang lumalabas, no, nandoon ang sinusuppress nila ay yung mga simpleng mga topic, no. Parang they just try to divert the attention of the public, no, on small things. And in fact, doon sa mga na-meet ko, no, in the past several weeks, parang mas lalong tuloy-tuloy itong mga rally, no. Tuloy-tuloy itong mga protesta.
hindi lang sa Luneta, hindi lang sa liwasan ng Bonifacio or even sa EDSA Shrine or EDSA Monument, kung hindi mismo sa Kongreso, no? May mga supporters si Congressman Kiko, they will really go to the streets, go to sa labas ng Congress at magprotesta. So ibig sabihin, nag-backlash, no? It has a negative effect, chilling effect, not in their favor, not in the favor of the congressman that suspended him, but in the favor of Congressman Kiko. Kasi alam mo naman po natin na sa atin mga Pilipino, kung sino yung underdog, kung sino yung inaapi, mas doon po kumakampi yung taong bayan. Opo. So sa tingin po ninyo, dapat magtutuloy-tuloy lang at huwag magpapapigil itong si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang paglalabas ng kanyang mga saloobin laban sa gobyerno ito, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pagkakilala ko kay Kiko, matapang yan, ano? Taga Cavite yan, no? Caviteño. And tupong katipunero yan. Yung lolo niya, isa sa mga magigiting na kasama ni Andres Bonifacio noong 1800s, no, yung panahon ng revolusyon. So, I think mas lalong tumatapang si Congressman Kiko sa nangyari. And tuloy-tuloy niya yan, no? And in fact, sinasabi din niya, he's not afraid. He's not afraid of any consequences sa ginagawa niya. Makulong siya, mapatay siya. Wala siyang kinakatakutan. And that's a very good sign of a young generation, no? A millennial na nagvo-voice out, no? Na hindi lang sa social media, and in fact, he really goes down sa communities na kinakausap yung mga taong bayan, kinakausap yung mga different groups. And talagang pinapakita niya na it's about time that we save our nation. Kasi kung yun naman din ang inisip natin, if we will not do anything now, our future generation will suffer. Yan yung laging sinasabi niya sa amin. Opo. At syempre, bilang isang Pilipino, bilang isang public servant din, at bilang isang Muslim, bilang isang peace advocate, nakikita po ninyo ang marami pong mga kongresista po natin, mas matindi pa yung ginagawa kumpara mo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Sa tingin mo, kung sino bang dapat yung dapat na parusahan o isuspende? Ito bang nagpapahayag, naglalabas ng nagsaloobin laban sa gobyerno, o yung mga nababanggit, nasasangkot dito sa maanumalyang mga flood control projects o sa iba pang mga issue ng korupsyon, Direktor? Siyempre, no, doon tayo sa yun, mga nababanggit, no. Yun ang kailangang iimbestigahan, yun ang kailangan idaan sa review ng Ethics Committee ng Kongreso. Kasi klarong-klaro naman, ano, dapat yun yung bigyan ng accountability dahil sa mga accusations against them. Kung titingnan mo, parang ang lumalabas is napikon lang yung Kongreso, kaya nila sinuspend si Congressman Kiko Barzaga. And we're fortunate na merong mga kasama niya sa Kongreso na they stood up, no, and they voted no. And tulad ni Congressman Leviste, no, yung mga kasama niya, na sinabi nila yung kanilang saloobin na mali yung ginawa ng mga kasamahan nila. So, kung titingnan natin, hindi lang suspension actually noon sa mga nabanggit na kasali sa flood control projects, no? Yung mga ghost projects na yan, kung hindi, talagang idaan sila sa proper investigation and Committee on Ethics, no? So should look into it. Should find ways na yung mga ganong klaseng mga ginagawa ng mga kasamahan nila ay hindi na mauulit pa sa Kongreso. Opo. Sino bang mga nakikita po ninyo dyan sa Kongreso sa tingin mo na dapat ding isuspende, Direktor? Well, number one siguro yung mga congressmen na nag-file, no, kasi gusto ko din malaman kung sino ba yung nag-file. Hindi yata clear kung sino yung nag-file ng suspension kay Congressman Kiko. Pangalawa, yung mga congressmen na
na doon sa kanilang mga distrito ay may mga ghost projects, na hindi maganda yung pagka-implement. No? I try not to mention names to, siyempre, baka mamaya magkaroon tayo ng problema online. But yung mga congressmen na klarong-klaro, no? Yung mga kasamahan nung, well, siyempre, si former speaker, kasi nandyan naman, no? Nandyan naman yung pangalan niya, na iniimbestigahan na siya. And yung mga kapartido niya, yung mga kaalyado niya, kasi yun naman din talaga, yung mga tao na nakinabang, no? Na gumawa ng plano at nag-execute ng plano para magawa nila yung corruption ng pera ng taong bayan. Opo. Mismo din si Congressman, no, dating Congressman Zaldico, nababanggit niya si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos, at iba pang mga nababanggit po niya. Lalo na, tutok tayo dito sa may kamera. Sa tingin mo, ito ang mga nababanggit din, tulad na lamang mga sinasabi ng mga resource person mula sa DPWH, mga dating opisyal, at maging itong si Orly Gutesa. Itong mga testimonya nila, at pag nabanggit ang mga pangalan ng mga kongresista o yung senador man, dapat aksyonan kaagad ito ng institusyon tulad ng Kamara. Definitely, yun yung tamang way. No? That's the ideal way na dapat gawin. Pero base doon sa numbers, no? Numbers ng Congress na bumoto ng yes o suspend si Congressman Kiko, ang ibig sabihin nun ay there are around 260 of them, no, who are in favor of or supporting the current administration. No? So, makikita natin na ano ang parang impact nun sa atin. Well, marami. No? It gives us a lot of possible scenarios next year. No? Nandyan yung possible impeachment of Vice President, no? Refiling ng impeachment case against Inday Sara, Vice President Inday Sara. Nandyan yung mga, instead na si President BBM Jr. ang impeach natin, ay baka si VP na naman, no? Because they have the numbers. But the way I look at it, ang taong bayan kasi kumbaga the 2028 is very very near, no, very short yan. It's just a matter of time, and nakita naman natin yung mga taong sangkot doon sa Quadcom against the Vice President, no. Medyo nahirapan sila doon sa 2025 elections. So sa tingin ko patuloy itong mass movements, patuloy itong ginagawa ng mga iba't ibang grupo, no, against the corruption. Ang kailangan lang natin bantayan ngayon, kasi binanggit din ni Congressman Leviste ng Batangas na may mga insertions. No? So yung mga insertions na yan, ano ba ang ibig sabihin yan? Baka possible na naman na yan na naman yung gagamitin nila para bibilhin na naman yung mga boto sa Kongreso. So those things, those the things that we have to guard, we have to talagang titingnan natin para hindi naman sila parang mga hari, no? Parang mga hari na they can do whatever they want, no? They have to all remember that public office is a public trust, and the mandate that they have is from the people, no? Taong bayan ang naglagay sa kanila sa Kongreso. And eventually, kapag darating yung panahon, baka taong bayan din ang tatanggal sa kanila, sa pwesto nila. Po. Kaya nga yun ang pulso ng bayan na direktor. Ang sinasabi nila, mas nauna pang sinuspende yung congressman na wala namang ghost project o walang anomalya, hindi na sasangkot. Kumpara doon sa mga kongresista na nababanggit na talagang madalas o common na sinasabi ng mga resource person, sila pa ang hindi pa nasuspende. Ito pang naunang kongresista na siyang may prinsipyo daw at tumatayo laban po sa korupsyon. Totoo po yan.
Tsaka isa pa, may nakikita ho ba kayong impluensya mula sa Malacanang naman? Dahil nga, kung magbabasihan natin yung mga post ni Congressman Kiko Barzaga, abay puro patama laban sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin mo, na-impluensyahan ba? May basbas ba mula sa taas, sa palasyo, sa pagkakasuspindi nitong kongresista? Definitely yes, no? Kasi alam naman natin na simula't simula pa, every budget hearing, ganyan, yung cycle ng governance natin, laging meron niyang command from the executive branch. No? Although sinasabi natin na may separation ng powers, pero hindi. Para sa atin, parang nagma-merge yung executive and legislative. No? And then, yun na nga, alam naman din natin na si Speaker D, no, ay sino ba ang naglagay sa kanya dyan? No? So, balita natin based sa mga information na nakuha natin is no other than the deputy majority, the majority floor leader na si Sandro Marcos, ng Congressman Marcos. So, ano ibig sabihin nun? No? So, kung you connect the dots, Sandro Marcos is anak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. No? So I think even a grade 5 student siguro maoobserbahan niya yan eh. It doesn't make you a genius to understand what is happening in our country and to know that what's happening in Congress is definitely may basbas sa Malacanang. Opo. At hindi kayo naninibago nitong mga nangyayari ngayon na kung sino man yung critical sa gobyerno, sa administrasyon, ay kung hindi tinatanggal, ay kinakasuhan o pinapatulong? Siyempre, naninibago tayo kasi sa panahon naman ng dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, no, ay hindi ganyan. Tinotolerate po natin yan. No? At the level of tolerance ni President Duterte ay medyo malalim, no? Not unless yung mga iba na may talagang kaso, no, yung tulad sa nangyari kay former Senator Laila De Lima, no, talaga namang hindi lang dahil doon sa she was critical against the Duterte administration, but there was a case filed against her. So yung iba sa panahon ni Duterte, yung kaliwa nga talagang grabe yung atake nila, yung ibang sa mga pinklawan, no? Talagang inaatake nila si presidente, pero hindi natin pinapansin kasi parang we treated that, and even the president treated that as a normal voicing out, no, in a democratic environment. So naninibago talaga kami. Opo. Ang grupo po ninyo kabilang po doon sa mga sumama sa rally noong November 30 at sa mga nakalipas pa na mga rallies, protesta, Direktor. Ang PCIJ, o itong Philippine Center for Investigative Journalism, may inilabas na ulat na itong si First District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez tinawag na mga pork barrel kings. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Well, talaga namang klaro yun, ano. Nakikita naman natin sa how they handled the budget, no, in 2025, even the previous one, 2024. So, yung grupo namin, nagsimula kami as Maisog, no, hakbang ng Maisog, nung January. So, yung expose ni Congressman Sid Ungab, yun yung naging parang driving force for us to expose the anomalies ng Kongreso, no? Yung ginagawa ni former Speaker Romualdez and ni Congressman Sandro Marcos, no? And all the rest, no? Yung mga kasamahan nila sa partido nila. And lumaki yung grupo natin, nagkaroon tayo ng Save the Philippines Coalition, no? It's a broader network, no, ng labor, OFW, from the BARM, no? So the business sector. So medyo yung coalition ngayon talagang lumaki siya, and yun yung klarong panawagan, no? Na dahil nalaman natin yung problema at alam natin kung sino ang responsible, no? So yun yung klarong titirahin mo
at you call for the president to resign because of these anomalies, no? And remember nung ni-raise ni President Duterte yung issue about sa insertion. Eh, ang sabi ng presidente, binasa daw niya yung 4,000 pages, no, more or less, na GAA, no, na General Appropriations Act, no, yung batas ng gumawa ng budget natin. At pinirmahan niya. So anong ibig sabihin nun? Di ba? So right from the start, he was aware of ano yung muka at ano yung nandoon sa budget na yon. So, kaya nagugulat tayo, bakit parang ngayon, hugas kamay, no? Si Saldico, meron siyang clear na mga exposés, no? Sinulatan pa niya si President Bongbong Marcos Jr., no? Yung si Gutesa, no? Yung isang Marine soldier, no? Na siya yung parang bagman. So klaro yung narrative, no? How these things work, saan hinatid, and this expose led to the termination ng work ni former Executive Secretary Bersamin, no? Isang former Chief Justice ng ating bansa, no? Na naging Executive Secretary, and ngayon talagang yung credibility niya, yung reputation niya is at stake, no? Talagang I think may kasong ipa-file sa kanya eventually. And then yung kay Secretary Pangandaman ng DBM, no? So command responsibility parati yan, eh. Yan yung nakikita natin situation ngayon. Now, imposible na yung mga subordinates mo, no, gagawa ng mga bagay na hindi alam ng principal nila, no? Hindi alam ng presidente or walang basbas ng presidente. So, I think it's just a matter of time. Kung hindi man natin makaya before 2028, I think ang taong bayan ilalabas nila ang kanilang mga galit sa tamang panahon. Opo, bago ko ipasa kay Partner Admar, ang nakikita po natin ay hindi po tumitigil, hindi po napapagod ang sinasabi po ninyo, Direktor, kahit ay tila ramdam po ng mga kababayan natin, tila ba hindi nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos sa inyo, sa mga grupo at sa mga kababayan, lalo na pagdating po dito sa paglaban sa korupsyon? Yeah, hindi lang yun, no? Kasi mismo yung kapatid niya, no? Isang Senator Amy Marcos, no? Na inopen up niya yung issue about him as a cocaine addict, no, drug dependent. So, ang isang matinong presidente, the best way to stop that issue is to the hair follicle test, no. Magpa-test siya, no. And kung malaman natin na talagang hindi naman siya drug addict, hindi na aapektuhan yung kanyang pag-iisip, no, ang kanyang judgment, no, ang kanyang mga decision making doon sa allegedly he's using drugs, and then patuloy tayo, di ba? So be it, no? Pero hangga't hindi niya sinasagot yan, no? Hangga't hindi niya ina-address yung issue na yan, patuloy at patuloy yan lalabas, no? And hindi lang yan dito sa atin. In fact, the international community is also looking at us, no? Tinitingnan tayo ngayon ng US, Estados Unidos, ng United Kingdom, ng Japan, no? And even China, no? So, ano ang magiging mukha natin sa international community when our president is being seen as a drug addict, no? So, ang next question dyan is, saan ba nanggaling yung ginagamit niya? So, does it mean that our country can easily access illegal drugs, no? Kung baga, if no other than the president himself, no, is using it. So maraming questions, no? Maraming lumalabas na mga questions, and the more that we don't answer these questions, no, categorically, no, with clear evidence, talagang mapapahamak yung bansa natin. May mga nakakausap ako sa aming university, no, sa mga network natin ng mga ekonomista. Talagang sinasabi nila na apektado tayong lahat, no?
darating yung panahon na baka yung dollar exchange ay aabot na ng 100, no? So, anong ibig sabihin nun? It will affect our import and export businesses, no? So maraming bagay. So hindi pwedeng isang tabi ni presidente, no? Parang ang gagawin niya, palalakihin lang niya yung mga barikada sa Mendiola, sa Ayala Bridge, no? And hindi niya sasagutin at hindi niya haharapin itong mga issues na ito. Kasi this will haunt him. This will definitely darating yung panahon na hindi na nila makokontrol ang issue, no? Hindi na nila makokontrol ang issue dahil yung 100 million na Filipinos na ang magsasabi na, President, you are fired.